Eto po pakinggan po natin kasi may sinabi si BP Sara tungkol doon sa nadadamay yung kanyang mga staff. At eto po ang suggestion, eto po ang sagot ni Speaker Martin. Pakinggan niyo po. Si VP Sara was asked ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon, and she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila. Dapat na siya sumipot. Oh, ayan, simple. Okay? Nadadamay at saka yung chief of staff nga ay pinakulong, pinakontempt ni Castro at ang kanyang mga alipores. Itong mga alipores ni Martin. So, matindi po ang nangyayari. Ang isang convicted, baligtad na po ang isang convicted nakalaya tapos nag-iimbestiga. Number 1, kabaliktaran. Ang pangalawa, isang hindi marunong sa batas, iniimbestigahan ng isang abogado. Grabe po talaga. Iba na po talaga ang style ng budol-budol ngayon. So yan po ang inaano ni BP Sara na nadadamay yung kanyang staff, especially yung kanyang chief of staff na ikinulong. Anong sagot lang ni Martin? Eh di umattend siya. Ulitin natin pakinggan nyo sa sagot niya. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya. Ayan, So, dapat na siyang sumipot, mag-oath. Natandaan natin, hindi po nag-oath si BP Sara. At mag-explain sa Quadcom. Yan ang sagot ni Martin. Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya dapat siya na mag-explica. So, si BP Sara lang daw ang nakakaalam dyan sa mga pondo na yan. So, siya mag-explain, siya ang pumunta. Huwag na lang yung bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Yan, teka muna Maganda yung sinabi ni maganda yung sinabi ni itong si Tamba. Pag-usapan po natin. Ito po, tingnan po natin Ako, Martin. Speaker Martin, meron lang akong tanong sa'yo. Tanong lang naman to, huwag ka magagalit, Tore. Kasi alam mo naman ikaw nagdidemanda ka di ba? Dinemanda mo nga yung mga taga-SMNI O, di ba? Pati si Banat ba, dinemanda mo. Baka mamaya, pati ako damay mo. Walang ganunan. Nagtatanong lang tayo, Tore, Pagka mali, di mali. Pero sa tingin ko, tama O kayo, pakinggan nyo to, sasabihin ko kung tama. Si Tore, tanong lang, tinuruan mo ba si Martin at ang Quadcom? Tanong lang yan. Kasi alam mo kung bakit? Kayo tumingin kung tama sasabihin ko. Parehas ang style nila. Iisang script. Hindi nyo na po iisa script. Anong ginawa nito si Tore? Naalala nyo yung siege dyan sa KOJC? Hindi nila mahanap si Pastor Kibuloy. Alam nyo yan. Wala si Pastor Kibuloy doon sa KOJC compound. Wala nga siyang kaalam-alam ta sumuko na si Pastor Kibuloy Ilang libo silang pulis doon, wala silang alam pare-parehas. Nagulat na lang siya sumuko. Hindi niya alam kung saan. So sa madaling salita, wala talaga silang alam kung saan nandoon si Pastor Kibuloy. Anong style ginawa nila? Hinostage nila yung mga taga-KOJC. Hinostage nila yung nasasaktan ng KOJC. Pinasok yung katedral. Ang katedral po, para doon sa iba-iba kasi tayo ng reliyon. Pero dito po, kumbaga sa Muslim, ata ay moske. Doon kayo nagdadasal. Sagrado yun. Ganun ang ginawa nito sila Tore. Naghukay sila doon sa eskwelahan. Marami pong video doon. Well documented po yun. Yan po ay alam ng taong bayan. Anong ginawa para walang makapasok sa eskwelahan? Hindi makapagdasal ang mga taga-KOJC. Nang sa ganun, huhulihin ang mga taga-KOJC. Yung huling araw, naalala nyo? Huhulihin yung mga taga-KOJC. Pati kami media. Ang dami pong SWAT na dumating doon nung huling araw. Para takutin. Para i-hostage kami. I-hostage ang mga taga-KOJC.
i-hostage babuyin ng katedral. Para ano? Kasi hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy para sumuko. Iisa ang style nito. Iisa ang style ni Martin. Tingnan niyo yung sinabi ni Martin. Nadadama yung kanyang staff. Di ba? Nadadamay. Anong solusyon ni Martin? E di magpakita ka. Ikaw na mag-explain, BP Sara. Mali ka ron, Martin. Hindi ganon. Kasi yung manner ng iimbestigan nyo diyan sa confidential funds, mali. Yung pag-contempt nyo diyan kay Attorney Lopez sa Chief of Staff ni BP Sara, mali. Yung pag-iimbestigan nyo is in aid of legislation, hindi para desisyonan kung guilty si BP Sara or hindi. Kaya mali po yan. Kasi nakafocus kayo sa mga Duterte. Hindi nyo iniimbestigahan, hindi nyo hinahanapan ng batas. Sinisikil nyo ang mga Duterte. Sinisiraan nyo ang Duterte sa taong bayan. Ganun lang po yun. Kasi kung meron kayong matibay na ebidensya, bakit pinagpipilitan nyo dyan? Dalhin nyo sa korte at pag pinatawag ng korte si BP Sara at hindi siya pumunta, yan pwedeng ikulong. Kasi may karapatan ng korte dyan. Ano ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Yung ginawa ni Torre. Kaya nga ang tanong ko, ang nagtuturo ba sa inyo ng style ay si Torre? Or ikaw, Martin, ang nagturo ng style kay Torre na para hostage, di umano, ang mga taga kay OJC? Di ba? So, sino nanggaya? Sinong nagturo? O sinong tinuruan? O, dalawa lang yan. Tinuruan ka ni Torre, or ikaw, tinuruan mo si Torre ng gagawin sa KOJC. Kaya ang style mo ngayon, ang script mo ngayon, parehas ng script ni Torre. Kasi mali po eh. Mali. Hindi dapat na babanatan yung staff kung hindi nga nila alam yung confidential funds. That's why it is confidential. So, kung lahat ng staff niya ay ikukulong ninyo dahil hindi nila masagot yung confidential funds, tama ba yun? Tama ba yun, Martin? Sa tingin nyo, sa mga manunood dito, tama ba yun? Mali yun. Huwag nyo ipagpilitang sagutin o huwag nyo ipagpilitan na gusto nyo yung sagot na nasa isip nyo, yun ang isagot ng mga staff ng OVP. Para ngayon mapilitan, pumunta si BP Sara. Hostage po yan. Kulang na lang po dyan kidnapping. Castro, ano ka ba? Mangingidnap ka ba, Castro? Hindi ako'y nagtatanong lang. Mangingidnap ka, Castro? Para mapalabas nyo si BP Sara? Para mapalabas mo, Martin? Hostage? Para mapalabas nyo, mapapunta nyo dyan si BP Sara? Haharasin nyo yung nasa paligid. Hindi po magandang style yan. Hindi po. Pero alam mo, may sasabihin ako isa, Martin. Be a man. Kung gusto mong harapin ni BP Sara yan, sana pumunta ka rin. Magtanong ka rin. Di ba? Magtanungan kayo. Magsagutan kayo. Pero wag mong iutos diyan sa mga nakapaligid sa'yo, ikaw mismo. Alam mo, gusto mo ng style? Sigurado ako aatin 100% si BP Sara. Sabihin mo, Martin, ako pupunta doon mismo para tanungin ka. Pumunta ka lang, mag-usap tayo doon. Tatanungin kita, sagutin mo lahat ng mga tanong ko. Ako sigurado ko, hindi duwag si BP Sara. Pupunta siya ron, ikaw magtanong mismo. Kasi kaya naiinis din yan. Una, alam niya, sinabi naman niya yun eh. Di ba? Political persecution yung ginagawa ninyo. Obviously. And I choose to believe BP Sara. Rather than you. Di ba? Ala ka namang ikaw paniwalaan ko. Oh. Sino ba may mas credibility sa inyo? Sino mas maraming nagawa sa inyo? So ako naniniwala kay BP Sara, hinaharas nyo lang siya. Pero, ang isa pang nakakasakit doon,
Yung pangharas sa kanya, inuutos mo sa ibang tao. Kung ikaw mismo ang gagawa nun, haharapin ka ni BP Sara. Pustahan tayo. Ano sa tingin nyo sa mga manunood? Sangasang-ayon ba kayo sa akin? Kung pupunta to si Tamba, to si Martin, sa tingin nyo hindi siya pupuntahan doon ni BP Sara? 'Di ba? Parang ang gusto mo, kasi kahit ikaw kahit ako sasabihin mo, ganon, haharasin mo lang ako? May korte naman, ba't hindi mo idemanda? Di doon mo palabasin lahat ng mali ni BP Sara? Bakit dyan? So gusto nyo mag-ipal-ipal para marinig ng taong bayan, sinisirahan nyo si BP Sara. That is harassment. Pero siyempre, takot ka eh. Yun ang nakakaasar. Taga-utos ka ng utos, nakatago ka sa palda ng mga nasa Quadcom. Isipin mo yun, sakit mo na. Nakatago ka sa palda ni Castro. Pangit, di maganda. Ikaw na mismo magtanong. Di ba? Puntahan mo roon. Pambihira, oh. Well, anyway, babalik natin yun, ha? Pakinggan nyo pong muli. Oh. Ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila. Ako may sagot ako doon. Tamba. Ano? Para ako may tama sa ulo. No? Ako may tanong sa'yo, Martin. Ba't ba karoon para kang sintu-sinto? Para lang naman hindi kita pinagbibintangang sintu-sinto. Pero yun para ka sintu-sinto ron. Nakatago ka na kila Castro. Nakatago ka na sa Quadcom. Para ka pang sintu-sinto, pambihira, oh. Ay, nako. Dapat na siya sumipot. Hindi, sisipot siya. Pumunta ka rin. One-on-one kayo. O kahit may kasama kang iba, basta nandun ka. Sasagutin ka ni BP Sara, pupuntahan ka. Huwag ka lang tumago sa Quadcom. Mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya Kasi nga, confidential. Napaka-ipokrito nyo. dapat sana mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Wala, isa pa tong spoiled. Mana ka sa pinsa mo si Marcos. Walang latak ang pinagsasabi nito. Yeah? Hindi mo pwedeng harasin kung meron kayong gusto doon sa isang tao. Halimbawa, meron kayong gustong gawin si BP Sara. Gaya ng ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. May gusto kayong sumuko si Pastor Kibuloy. I-hostage